Hello, pahinga! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas, oras natin 13 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Mainit na hapon. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, kumusta po tayo ngayon pong happy Wednesday afternoon? Ika-4 na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 4, 2026. Muli po mga kaibigan, samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito pa rin po sa Public Service Hour. Syempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon at syempre meron po tayong bagyo ha. Meron po tayong bagyong Basyang. Nakataas po ang signal number 1. Ang Surigao lang no? Pero this time, 2 lugar sa Mindanao, kabilang po ang Surigao del Sur. Ayun no. Ang Surigao del Sur at ang eastern portion, silangang bahagi ng Surigao del Norte. Kasama po ang Siargao, Bukas, Grande Islands. Ingat po ating mga kababayan. Alamin natin sapagkat kanina nung nagre-report sa ang Campo Aguinaldo, no, ang Office of Civil Defense, ang OCD, ina-alerto po yung ating mga kababayan na yung mga residente po ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil po sa epekto nitong bagyong Basyang. Alam natin kasi ng mga nakaraan yung ang tawag nito, nagpaulan ang shear line, di ba? So inaasahan kasi baka malakas na ulan, dala po ng bagyo. Of course, ngayong Miyerkules o mamayang gabi. Alamin natin, dahil sabi ng OCD, malaki din yung possibility tamaan po ng mata ng bagyong Basyang kapag ito po ay naglandfall. So nandito na ang Pag-asa, kausapin po natin. Nasa linya natin, DOST Pag-asa, Dr. Jan Manalo. Dr. Jan, magandang hapon. Dr. Jan, magandang hapon. Okay, magandang hapon po at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Dr. Jan, okay. So, kumusta po ang ikinikilos ng bagyong Basyang at yung senaryo ng yung possible na landfall? Bali yung unahin po natin yung lokasyon, uli nating namataan itong si Bagyong Basyang sa layong 735 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. At yung landfall point niya ay dito po sa Caraga region. Mag-i-intensify muna siya into tropical storm sa mga susunod na oras at within the day yung paglakas niya. And bukas ay magla-landfall ito bukas ng gabi or midnight o bago madaling araw, no? Magla-landfall ito dito sa may Caraga region and eventually magta-traverse siya o babaybayin niya yung Northern Mindanao papunta sa Central and Western Visayas hanggang sa magpunta siya dito sa Sulusi by Saturday, and by Sunday ay pupunta na ito dito sa West Philippine Sea.
So, yung signal number 1, Dr. Jan, dalawa lang, ano? Tama ba? Ang Surigao del Sur and then yung bahagi po ng Surigao del Norte. Tama po yan, opo. Ayan, nawawala si Dr. Jan. Dr. Jan? Yes po. Ayan, okay. Tama po yan, ma'am. Opo. Okay. So, ngayon po ay hindi, pero ano na siya, no? Tropical storm na ba? Ngayong araw? Ngayong araw po ay magiging tropical storm siya, pero dun sa huli natin na ngayon po ay tinatrack pa po natin, gumagawa po tayo ng forecast sa kasalukuyan. Opo. At initingnan po natin kung, pero within the day po siya magiging tropical storm. Okay, antabayanan natin na Dr. Jan, antabayanan po namin ha ang inyo pong pinakahuling forecast mamaya. Maraming salamat, Dr. Jan Manalo. Maraming salamat din po at po tayo. Mga kaibigan, Dr. Jan Manalo mula sa DOST Pag-asa. Naku, busy sila. Kaya pala si Dr. Jan. Anyway, so antabayanan po natin na signal number 1 po ha, 2 lugar sa Mindanao. Ang yan po ay ang Surigao del Norte at ang eastern portion, no, silangang bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, and of course ang eastern portion ng Surigao del Norte. So yan po, nakataas. Ingat po yung ating mga kababayan. At kanina po yung as of 11 o'clock ay 55 kilometro kada oras malapit po sa gitna, ano, at bugso yung gustiness niya 70 kilometro bawat oras. Ang kilos po ng bagyong Basyang patimog Kanluran medyo humina o bumagal 15 kilometro kada oras. Kasi nung una nung siya ay tropical depression 20, so 15 kilometro bawat oras. Possible po na lumakas ang bagyong Basyang bilang isang tropical storm ngayong pong araw. So ang possibility ng landfall po ang nakikita po, pero sila po ay ongoing yung pag-track po ng Pag-asa Eastern Mindanao, no? Bukas ng gabi o kaya po ay Biyernes ng umaga. Bago po yan tatawid daw po. Ngayon nakikita nila merong tawid ng Northeastern Mindanao at ang Central at Western Visayas hanggang Sabado. So yan po, tutukan natin dahil alam natin ang mga dala niyan ulan, meron pong mga shear line pa. Ingat po sa ating mga kababayan. And then of course ang OCD po. Again, ulitin natin ang OCD nung kanina dun sa report na ating kasamang si Eniel Parosa. Sila po ay inaalerto nila, no? Of course, yung ating mga kababayan na daanan po nitong bagyong Basyang, no? Yung mga apektado po, lalong-lalo na dun sa mga pag-ulan na ibubunsod po niyan. Again, tayo po ay nagpapaalala dito sa ating programang Public Service Hour ngayong hapon muli. Lalong-lalo na yung mga nakararanas na po ng mga pag-ulan, maging alerto po tayo na po para iwas disgrasya. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Mamaya po yung makakausap na ng National Authority for Child Care. Pag-usapan nga natin ang kapakanan ng ating mga bata. Aba, lalong-lalo na't meron ng mga magulang, no, na naaatim na yung kanilang mga anak ay ibenta. Di po ba nakakalungkot yung ganun, ano? At ang idadahilan na yung kahirapan ng buhay. Naku po. Hindi po tama yun dahil alam naman natin pagka ganyan may proseso po, no? May proseso po ang may batas. May proseso na dapat gawin para po sa mga bata, hindi para ibenta, di ba? So tayo po ay mamaya po ay puntada natin si Isa Gabriel sapagkat ang Operation Tulong po ay naririyan sa Parañaque. So mamaya ay malaman natin sino ang mga mabibigyan ng ng munting regalo, ng ating munting handog para po sa ating mga kababayan. Again, tayo po ay nasa iba't ibang barangay. Meron po tayong mga pinuntahan, mga taxi driver, mga tricycle driver, mga street sweeper, and then meron tayong mga nagtitinda sa kariton. This time, alamin natin saan naman ang ating team Operation Tulong sa pamamagitan ni Isa Gabriel. Okay? Sige, mamaya, standby lang. Puntahan muna natin si Isa Gabriel, ang ating team Operation Tulong. Isa, magandang hapon. Okay, malabo naman yung signal ni Isa. O, pag hindi, yung kanyang kasama ang tawagan pagka may problema sa signal. Oo, lagi may problema si Isa sa signal sa area niya Mamaya alamin natin. Okay, puntahan muna natin ang Central Luzon. At alamin muna natin, may report muna si RH25 Grace Sansano. Yun daw pong pagpapalakas sa ugnayan ng media at media summit. Ano po, alamin natin.
Summit po yan mula po sa Police Regional Office 3, no? Diyan po sa Camp Olivas. RH25 Grace Ansano sa detalye niyan, Grace. May magandang hapon. Pagpapalakas sa ugnayan ng media at TNT. Ito ang target sa kauna-unahang isinagawang media summit ng Regional Command dito sa Camp Olivas sa San Fernando City sa Pampanga sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Rogelio Quiñones Jr. At dinala nito bilang guest speaker si Police Major General Roderick Alba ng PCR. Ito'y maghapon, simula pa kaninang umaga, layunin ng naturang media summit ang pagpapalakas nga ng ugnayan ng media at ang mga kapulisan. Gayon din ang mga nasa social media at blogger sa gitna ng lumalakas na influensya upang malugas na ang matinding problema natin sa mga fake news sa isinagawang media summit. Mahigpit na pinalalahanan ng naturang opisyal ang pagbabawal sa mga pulis sa paggamit ng social media tulad ng mga pagtitiktok at mga content na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating mga mamamayan. Umapira rin ang naturang opisyal sa mga content creator, blogger at iba pang nasa social media na tulungan sila na labanan ng mga fake news. Batay daw kasi sa mga datos at lalo pang lumalakas ang influensya ng social media. At kadalasan dito ay galing nga sa mga misinformation, disinformation at malinformation. Bawat bayan ay may mga nakatalagang mga PCR o itong Police Community Relation Officer. At dito sila'y kikilos upang mapalakas nga ito at nakatakdang ilatag sa buong hanay ng TNT mula sa Regional Command ang Media Summit na sinimulan nga dito sa Pro 3 at gagawin na rin sa ating pahalos sa buong bansa upang hindi naging problema ngayon na malaki ang paniniwala nga nitong hanay ng TNT sa kanilang mga pag-aaral na kung hindi ito natin sisimulan, anong mangyayari makalipas ang 10 taon o 2 dekada na maluluto ang mga kaisipan ng ating kabataan sa mga maling information. So yan ang ating update. Yan mula rito sa Camp Olivas, ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Mga kaibigan, na oras natin 25 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Babalik po tayo sandali lamang at puntahan natin ang Parañaque City sa pamagitan ng ating Team Operation Tulong. Kasama ang ating mga taga-kalikasan, no? Operation Tulong Kalikasan mula pa po sa Los Baños, Laguna. Kaya maya-maya alamin natin sino naman ang ating pasasayahin mamaya. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Millones, NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away and Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
this Saturday on Scene Zone. #World-Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, mabigyang daan muna natin. Ano po? Flash Report. Flash Report! Meron daw pong siyam na mga empleyado po ng Bayawan City dyan po sa Negros Oriental. Naku, yung kanilang sinasakyan na mini dump truck nahulog daw po sa bangin. Alamin natin, meron pong mga patay. Alamin natin ang detalye niyan. Ibabalita sa atin ni RH46 Rex Cantong. Rex? Ilan yung patay, Rex? Ilan? May patay. Yes, siyam. Yes, may copy ba yan ng signal ko dyan? Sige, go ahead. Ang siyam na mga pawang mga empleyado ng LGU ng Bayawan City, Negros Oriental matapos nahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang mini dump truck sa Sitio Olrang, Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental kaninang pasado las 10 ng umaga. Ayon kay Police Captain Stephen Ginard Polinar, Norpo o Negros Oriental Provincial Police Office Public Information Officer, posibleng nawala ng control ang sinasakyang or ang sasakyan habang pabalik na ito sa sentro ng lungsod. Napagalaman mismo na katatapos lamang na umanong magatid ng krodo ng truck at habang pabalik na ang mga ito, napansin na mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente. More or less mga 50 metro ang taas ng pinagkahulugan ng sasakyan na posibleng sanhi ng pagkasawi ng mga biktima na sina Jumides Canoy, empleyado ng Bayawan City, Negros Oriental, Kevin Andog, empleyado rin ng Bayawan City, at ang kasamahan nitong mga empleyado na sina Larry Liamos, Ronel Cabasag, Junard Hamor, Giovanni Babor, Junarel Cagisa, Castro Estimado at ang driver ng mini dump truck na si Igmedio Arnaiz. Sa ngayon, patuloy pa mismo ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa nasabing insidente. Kuyang Rex, Rex Cantong. Kuyang Rex, oo. Siyam na mga empleyado, saan sila galing? And then talagang ang sinasakyan nila ay mini dump truck kasi doon sa nakita natin mukhang luma-luma na yung mini dump truck . Yes, Miss May, kahatid lamang ng krodo sa isang part ng lugar ng Bayawan. Hindi pa sa ngayon matukoy kung saan dinala yung krodo. Pero sa initial na information na natanggap namin dito sa bali nagatid sila ng krodo sa para sa truck ng Department of Agriculture under din sa LGU ng Bayawan City, at pagbalik nila papunta na sa sentro sana unang I think mechanical trouble ang initial na report ng kapulisan, pero patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan kung ano talaga ang nangyari bago nahulog sa bangin ang nasabing mini dump truck. Nakikita natin yung pinaghulugan. Ito ba yon yung bangin na kinahulugan niya ay isang open area naman di ba? Hindi siya yung masukal. Tama ba?
Oo. So ibig sabihin baka makipot yung walang baral sa pangilid na pwedeng ma-safe yung mga sasakyan na umalis dyan sa lugar o dadaan sa lugar. Walang baral, Miss May. Walang parang walang masyado na matirik kasi yung daan masyadong pabalik at pataas naman yung sasakyan na Miss May. Ito yung lugar. Sinisikap natin na matawagan Kuyang Rex yung alkalde ng Bayawan City, di ba? So nagri-ring lang, baka may number ka diyan, makausap natin ng sino ba ang mayor ng Bayawan City? Kasi mga empleyado niya yan lahat, di ba? Kuyang Rex, mga empleyado niya lahat yan. Yes. Miss May, i-check ko muna yung mayor mismo ng Bayawan City, Negros Oriental. Ibibigay ko lang sa dyan kung makakuha ko ng number ng mayor ng Bayawan City, Negros Oriental. Kasi malayo dito sa amin sa sentro ng Bacolod at Mabinay, malayo mga 4 hours to 5 hours. Okay, ang mayor daw ng Bayawan City ay Mayor John T. Raymond Jr. Raymond ang apelyido. But anyway, Kuyang Rex, yun lang yung tinatanong natin. Ibig sabihin, mga empleyado niya lahat yung nasakay nung dump truck. At alam naman natin na pagka mga probinsya, talagang may ganyan. Pero talaga bang sinasakyan at ginagawang sakayan ng mga, may pasahero ang mini dump truck, di ba? Kakalungkot naman. Oo, yan Miss May. Wala silang siguro mamaya kukunin natin yung mga iba pang mga detalye at kung ano ang statement mula sa local government ng Bayawan City, Negros Oriental. Mataas-taas kung itong pinadala mong photo dito, ang taas ng kinabagsakan niya talaga. Kung halimbawa lahat 50 meters more or less ang estimate ng mga rescue teams. 50 meters yung taas, Miss May. Oo, mataas. And then of course pag sinabi mong dump truck, siguro yung lahat sila nakatayo, di ba? Ang hirap po. Yes, posible. Kita natin. So siyam na mga empleyado, lahat sila patay, pati ba driver? Lahat ba nung sakay or meron? Yes, pati ang driver at lahat na mga sakay ng mini dump truck, Miss May, namatay sila lahat dahil sa nagkaroon ng sugat, bali-bali yung katawan at iba pang mga nagkaroon ng sugat sa mukha. Yan ang natamo ng mga sakay ng truck, Miss May. Oo, kasi parang baka tumilapon no? Open yun dump truck. Oo, nakikita natin, nakakalungkot. Anyway, antabayanan namin yung follow-up Kuyang Rex. Naman, imagine mo, 6 na empleyado ng Bayawan City. Kung lahat yan empleyado, di ba? Sabi mo, lahat sila. Yes. Okay. Maraming salamat, Kuyang Rex. Sige, Miss May, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Ayan mga kaibigan, ang tabayanan po natin ng mga follow-up report. Nakakalungkot naman yun. Lahat patay, Isang mini dump truck kung saan nakasakay yung po mga empleyado mismo ng Bayawan City. Diyan po yan sa Negros Oriental. At maya-maya, ang tabayanan nyo lahat. Baka makausap natin ang alkalde po ng Bayawan City. Nakakalungkot naman. Oo, kasi ang taas nung kinalagpakan nung mini dump truck. Alam naman natin pagka ganyan, hindi naman siya dapat pinampapasahero Diba? Oras natin mga kaibigan, 42 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang po ha. DZRH number 1 na naman!
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Auhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 46 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon at ngayon puntahan natin ang ating team Operation Tulong. Mukhang nandyan sila sa may Baclaran Church, tama ba? Sa may area ng Parañaque City. Sa pamamagitan po ni Iza Gabriel. Iza, magandang hapon sa inyong lahat. Mukhang nakikita ko yung mga lola yan ang iyong kasama ngayon. Yes, Miss Me, magandang hapon. No? Nandito nga tayo ngayon sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilala bilang Baclaran Church. At dahil nga unang Wednesday ng Pebrero, no, ay dito tayo tumungo para makipagkwentuhan sa ating mga nagagandahang mga nanay na siyang nagtitinda, no, ng sampagita para maibigay sa mga kababayan natin na nagsisimba at gustong mag-uwi ng sampagita para sa kanilang mga poon, sa kanilang mga tahanan. Makipagkwentuhan muna tayo saglit sa ating Pataas mga nanay. mo nga sa mga nanay ang kanilang mga sampagita. Gusto ko makita ang mga sampagita. Gusto ko makita ni Miss May. Ayan, ang daming sampagita niyan. Iyon, dami oh. Talaga lang, hay mga nanay, mga lola, mga lola na pala sila, no? Abang mga lola natin, malalakas pa ba ang kanilang pandinig? Nako,
malalakas pa yan, panigurado, Miss May. Papakilala ko sa'yo ang aking mga naggagandahang mga lola ngayong hapon. Tingnan mo naman, mga hindi ready, Tingnan mo, ang ngiti. Tingnan mo, napakatatamis na talaga namang ang mga kababayan nating mabibisitas dito sa Baclaran ay talagang mabibighani at mapapabili bigla-bigla ng sampagitan nilang benta. Oo nga, nagmano ka na ba sa kanila? Ikaw talaga, di ka pa nagmamano. Kaway-kaway naman dyan. Magandang hapon po, mga lola. Kami daw po, sabi ni Miss May. Yes po, nakapagmana na tayo kanina. Oo, ayan, mga lola, grabe. Sige. Sige. Mga pangalan. Una sa'yo itong aking apat na nagagandahang mga lola. Una na dyan, si Lola Lagreng. Lola Lagreng, kaway-kaway po kayo kay Miss May. Ayan. Ay, lola. Si Nanay Estrelita Agustin, Nanay Baby. At syempre, ang napakaganda kong nanay, si Nanay Demetria Santos Roque o mas kilala bilang Nanay Ching. At syempre, tignan mo naman, ito, batang-bata ang aking Nanay Conchita Remolamo o Nanay Conchita. Kaway-kaway kay Nanay. Nanay Conchita, hi. Oo, dami niyan. Ako, lagot ka mamaya, dami mong bibiling sampagita. Magandang tayo dito mamaya, Miss May. Oo. So anong kwento ng ating mga lola? Oo, para sa lahat sila ay mga lola, no? So anong kwento ng mga lola? Yes, Miss May, eto kausapin natin si Nanay Lagreng, no? Nanay Lagreng, tanong ko lang po, ilang taon na po kayo nagtitinda bilang sampagita vendor? Ilang taon na po kayo? Ano pa ako noon, mga 50 anyos. Nitong na nga ako tumanda. Oo, wag mo na siyang lagyan ng monitor, Iza. Oo. Sa Quiapo, doon ako na simula. Umpisa ng tinda. Tapos saan, simbahan, saan ako nakakarating. So, ibig sabihin si Lola, matagal na siyang nagtitinda ng sampagita, no? Matagal na. Ang apo. Yes, Miss May, matagal na siyang nagtitinda at naikwento niya din kanina, no, na kasama na din niyang magtinda yung apo niya, no, yung apo niya at nagpapaaral din siya ng apo niya sa pamamagitan ng pagtitinda ng sampagita. Sampagita, ayan, oo. Ito, Miss May, may pambato pa tayong isa. Ito si Nanay Ching. Si Nanay Ching, Miss May, siya ay nagtitinda na ng sampagita noong 1964 pa. Tama po ba, Nanay Ching? Tama. Dito kami nakatira sa Baclaran noon. Ayun. Dito ko na pinanaki ang mga anak ko. Pinanganak lahat. Dito kami dyan. Dito sa El Gabriel. Nanay Ching, bakit po pagtitinda ng sampagita ang naisipan yung maging kabuhayan simula pa noon? Kasi yung mga anak ko noon, dito na ang kabuhayan nila. 12 anyos, nagtitinda na sila ng sampagita. Hanggang nagdalagita sila. Yan ang binuhay namin. Dito namin kinuha ang aming pagkain. Lahat. Mapangailangan namin. At totoo yan. Pag hindi ka magtinda ng sampagita, wala kaming kakainin. Totoo yan. Nahilap pa kami sa dagat kaya hindi nakapag-aral mga anak ko. Ayun, Miss May. At kasama din natin dito si Nanay Baby. Kaway ka po kay Miss May, Nanay Baby. At nakikita niya po sa pagtitinda ng sampagita. Sino po ba ang nakakaagapay niyo sa araw-araw? Mga anak ko. Dati nangangalakal ako. Natuto ako magtinda ng sampagita. Yun lang. Gusto ng anak ko magtinda. Kaya ngayon, Buti, Nanay, nairaraos naman kung makita ng pagtitinda ng sampagita. Opo. Nakakaipon sa ako. Kaya na nga. Ayan, salamat, Nanay Baby. At puntahan naman natin, Miss May, no, si Nanay Conching. Nanay Conching, wait lang, iikot lang ako, Miss May. Para matabihan ko ang aking Nanay Conching, makikiraan lang po. Salamat po. Ito si Nanay Conching. Nanay Conching, ito po si Miss May, kaway-kaway. Ayan. Nanay Conching, tanong ko lang po,
Kasi kanina nung nagkukwentuhan tayo, di ba, sabi mo mag-iisang taong ka palang nagtitinda. Tama po ba? Opo. Ayan. Nanay Kunching, bago ka magtinda ng sampagita, ano po ba yung pinagkakakitaan ninyo? Para lang magkakita ko, alang sa akong mga apo, mga makatulong kung maka-eskwela sila. Kung habang sa akong panggamot po na kung may sakit ko po. Yun lang sa akong isip. Ano pong sakit nyo, nanay? Yung ni akong likod bitaw, may mga vitamin man ko para sa akong buto-buto kay nagasmagan mong ko motor. Kaya ningon si doktor, galang, mag-exercise ko. Ako mag-exercise. Sa simbahan ko mag-exercise. Primero nang hingi-hingi. Karon nangita ko parang makatinda ng hustang pagita. Kaya bawal man sa DXW magtinda, manghingi. Muna nang ninda na ng hustang pagita. Okay po, nanay. Nga pala, Miss B, eto si Nanay Kunching ay isang Bisaya at translate lang natin bahagya, no? Yung kanyang naikwento. Sabi niya kanina, naintindihan mo, ha? Marunong ka na ngayon magbisaya, ha? Na-practice ko na yan, Miss May. Isa yan sa mga inaaral ko, yung pagbibisaya. Para kapag may nakwentuhan tayong mga kababayan natin na Bisaya, maita-translate natin para maiparating natin sa mga kababayan natin. Aliw sa iyo si Lola, si Lola. Yun, nakakatingin sa iyo si Lola, eh. Mukhang, oo. Nahahalina sa ganda. So, ibig sabihin na ang mga lola, sige nga, malakas pa ba yung pandinig? Nakakarinig ba? O sige, ikwento mo muna and then magtanong tayo sa mga lola. Mabilis lang, bago tayo maubusan ng oras. Yun nga, katulad po ng nasabi natin kanina, ito si Nanay Kunching, yung naikwento niya, dati daw po lumapit na sila sa DSWD. Pero binigyan sila ng negosyo at pinayuhan din sila na maghanap pa ng panibagong mapagkakakitaan. At ito yung isa sa mga paraan na naisip ni Nanay Kunching para kahit papaano, tama Nanay Kunching, no, matustusan yung pangpagamot ninyo sa inyong karamdaman. Tama po? Tama po. Para makatulong po ko sa akong mga po nag-eskwela. Naku po, talaga naman. Nanay Kunching. Lola na lang tawag ko, Lola. Alam mo, nakakahanga naman po. Ilang taon na po ba kayo ngayon? Nag-80 na po, ma'am. Naku po, December 8, nag-80. Rating na 81. Di ba? Mag-81. Anong tawag ito? Mag-81 na po kayo. Pero doon po sa sinabi ninyo, na-touch naman ako doon. Naisip niyo pa yung kapakanan ng inyong mga apo. So, ibig sabihin, kaya po kayo nagtitinda ng sampagita, mabuhay ninyo yung inyong mga apo. Para makatulong lang ko nila. Opo, nasan po yung mga magulang? Nasan yung mga magulang ng mga apo ninyo? Nandyan mga magulang, walay trabaho ang asawa. Yung anak nagtinda pag sampagita. Nako. Tapos yung mga apo, ilan yung apo ninyo? 4? 4. Oo, nag-aaral po ba yung mga apo? Nag-aaral po. Ay, mabuti naman. So masisipag pong mag-aral, Lola. Masipag naman sila mag-aral. Ay, nako. Para lang sa ilang kabutihan ko nila. Oo, pero Lola Conchita, di pa kayo napapagod sa pagtitinda ng sampagita? Mapagod lagi. Magpuyat pa tapos sa pagkahurot sa sampagita magabi. Pero meron po naman kayong tinutuluyan, meron kayong tinitirahan. Pagkatapos nyo magtinda, nauwi kayo. Meron naman. Nauwi po kayo, meron tirahan kayo kayo lang po ba? Isa lang po bang anak ninyo? 2. Doon sa 13 Paragon, malayo. Sa 13, meron din pamilya. Dirira ko niya, nagpuyo sa akong apo. Okay. So Lola, sa mga katulad din yung 80 plus na, diyan ba sa simbahan, ano ba sabi sa inyo? Kayo pa, alam ko marami kayo ding natatanggap na tulong diyan sa simbahan, ano po? Natatanggap daw po ba kayong tulong, nanay? Sa simbahan, diyan sa simbahan. Sa simbahan? Sa simbahan may sa kuwan lang sa amo lang komisyon sa barangay. O sa sa NCR na mo, may pension pa po kung nakatanggap mo. May pension. Aba, mabuti naman. Pero nanay, kapag ba kayo nagtitinda ng sampagita, diyan lang po kayo, sa isang lugar lang. Hindi na kayo yung naglalakad.
Oo. Nauubos naman yan, nanay. Maubos na, taman pagkaubos, mauli na kung pagkagabiin na. Gabiin na ni uwi na. maubos. O, Ayun pa man dito. yan po yung hawak ninyo. Magkano po bang lahat yan? Tapos magkano kinikita ninyo? Ano Opo. 700 naman yun kamay naman 700. So pagka nabenta ninyo, 700, magkano yung kinita ninyo? Depende sa kuan. Naitag 50, naitag 20, depende. Oh, kasi Depende sa magbili. pag hindi na ubos, pagkabukasan na po tinta. hindi naman nalalanta. Nanay. Hindi naman doon nalanta. Hindi naman. Hindi Butang naman. cooler. Oo. Di bale, at least, si nanay, 82. Yung susunod na lola, ilang taon na? Si lola, lahat sila, ilang taon na ba sila, Iza? Eto, Miss May, gigit na lang tayo ulit para makita ang aking mga beauty queen kong mga lola. Ayan. Eto si Nanay Lagreng, 70 years old na to. 70, okay. Yes po. Si Nanay Baby, tama Nanay Baby, 67, no? At eto pong si Nanay Demetrias o si Nanay Ching ay 80 years old. Wow. At depoto rin po siya ng Quiapo at Baclaran. Kaya tama ba Nanay Ching kapag tapos dito, nalilipat ka rin sa Quiapo? Hindi, nagdidibuto lang ako. Hindi ako nagtitinda ng sapagita. Nagdidibuto sa mga Oo, sisimba lang siya sa Quiapo. Bakit nagdedeboto? Anong hiniling ni nanay? Nagno-nobena, nagdidibuto sa mga inalagang tatluto. Para bigyan ako ng tiksig, liglig sa buhay na walang hanggan. Para kaya ng pangarap sa buhay. Mas mahabang buhay. Yun, Miss May. Mas mahabang buhay. O sige, Iza, maubusan tayo ng oras. Bigay mo na ang mga grocery packs natin kina nanay. Ayan, isa-isa. Napakain mo na ba sila? Nako, mag-ano kami, Miss May, magbabanding kami pagkatapos nitong ating kwentuhan maya-maya. Pero una muna po nating ibigay ang ating regalo mula sa DZRH Operation Tulong. Ito po ay munting package lamang para po sa ating mga lola. Ayan, isama mo na si Tita Sally at si Tita Dali. Ayan. Tita, kaway-kaway po kayo. Ayan, kaway-kaway. Kasama rin po natin si Tita Dali at si Tita Sally mula sa ating Team Batangas at syempre ang Kalikasan. Batangas. Kalikasan pala, sorry. Kalikasan, San pa, ako mismo Oo. Yan, sa Laguna. Okay. Mula po sila sa Laguna. At syempre, ang napakapogi nating cameraman ngayong araw at syempre ang ating driver, si Kuya Joseph. Okay, so kaway-kaway sa mga lola. Anong sabi ng mga lola? Go ahead. Lola. Ayan, okay. Masaya ba sila? Masaya? Masaya daw po ba kayo? Oo. Relax ang aming katawan. Exercise. Pag matanda ka na, kailangan galaw-galaw ang katawan. Ayun. Okay, galaw-galaw. Kaya pwede pa magsumba. Opo. Kaya galaw-galaw ko yung mga katawan. Di ba, mga lola? Magkaka-classmate pala sila dyan, ano? Hindi ba sila nag-aagawan ng customer? Dati hindi daw ko kayo nag-aagawan ng mga customer. May mga suki. Tumik lang ako. Hindi ako nag-aagawan. Okay. Sige, maraming salamat sa mga lola. Mag-iingat lagi. Yes po. Ayan, mag-iingat daw po palagi. Miss May, dito muna kami, magkwekwentuhan kami pagkatapos. Mula rito sa Baclaran, ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Team Operation Tulong Aiza Gabriel, si Tita Dalita, si Professor Sally Tumambig. Ayan, salamat po. Mga kaibigan, susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang Break Time. Muli, ako pa rin po inyong lingkod, May Binauhan. Maraming salamat kay Don Carlos Bagtas at si Ellen Jacinto. Maraming salamat. Ako naman, May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Smart
pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.